Anong sinabi ni Allah bilang saligan sa pag-aasawa? Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Mag-asawa kayo sa mga napupusuan ninyo mula sa mga kababaihan ng 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kung kayo ay mangamba na hindi kayo maging pantay, makatarungan sa inyong mga asawa, ay mag-asawa na lamang ng isa. Alam nyo ba, itong aya na ito, sa ating mga sisters na nakikinig sa taas, at sa lahat ng mararatingan ng khutbah na ito, magbibigay lamang ako ng mga ginintuang payo para sa mga kababaihan na maaring dumadanas, no? Itong sinatawag na ta'addud, duwaya, pag-aasawa ng higit sa isa ng kanilang mga asawa. Tunay, walang pag-alinlangan na isa sa pinakamasakit na pagsubok na dadaanan ng isang babae ay ang makapag-asawa ng higit sa isa ang kanyang asawa. Napakasakit. Naunawaan natin sa mga kababaihan. Isa, dapat natin tumaunan. Lalo ng mga kababaihan na likas silang emosyon ang kanilang pinapairan. Walang pag-alinlangan na napakasakit sa kanilang makapag-asawa ng pangalawa, pangatlo, pang-apat ang kanilang asawa. Subalit, tandaan nyo ito, sa aking mga kababaihan, una, huwag mong kapuutan, huwag kang mamuhi sa katuruan na ito. Dahil ito ay katuruan na ipinag-utos ni Allah, na siya ang higit na nakakaalam sa makakabuti sa kanyang mga nilalang. Yan ang una. Pangalawa, ito ay qadar, itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. At anumang itinakda ni Allah, kung itinakda man sa iyo ni Allah na makapag-asawa ng higit sa isang iyong asawa, ito ay qadar at ito ay mabuti sa iyo dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Pangatlo, kung mangyari man ang duwaya, huwag mong ikakahiya. Ito ay karangalan, hindi kasamaan. Ang mga sahabiyat, nangyari din sa kanila ang ta'addud, duwaya. Ang mga sahabiyat na mga babaeng disipulo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakapagduwaya ang kanilang mga asawa. Ang ilan sa kanila ay ang ating mga ina ng mga mananampalataya at mga anak ng mga dakilang sahabi tulad ni Abu Bakar, ni Umar, na si Aisha, si Hafsa, na lahat asawa ng mahal na propeta. Ito ay karangalan, hindi kahiyan. Pang-apat, huwag kang makinig sa ibinubulong, inuudyok ng ilan pasing tabi. Ang minsan nakakasama, nakakasira sa pamilya, sa mag-asawa, ay ang mga kaibigan, kamag-anakan, maging mga magulang. Kapag nakapag-asawa, ang asawa ng kanilang anak ay inuudyukan. Mas mabuti pa ang ika nila, may kasabihan, kumain ka ng tain ng manok kaysa sa makapag-asawa ang iyong asawa. Nasisira mo ang ugnayan ng mag-asawa. Nangyayari ang talak, divorce, dahil sa kagagawan mo, napakalaking pagkakasala. Ikalima, tandaan mo, sister, na ang sakit, kirot, ay dito lamang sa mundo. Pansamantala lamang. Sa kabilang buhay, hindi na natin ito mararamdaman. Pagpasok na tayo sa paraiso, doon ang habang buhay. Lahat ay pansamantala lamang. Makakasanayan mo rin. At sa kabilang buhay, pag sa paraiso na tayo, wala nang sakit, wala nang selos, dahil sa paraiso ay walang hanggang kaligayahan. Dito lang sa mundo itong kirot, dahil pagsubok sa atin ito ni Allah. Pang-anim, bilang panghuli, tandaan mo ang
dakilang gantimpala na igagantimpala sa iyo ni Allah, at ito ang paraiso. At nabanggit sa Quran na yung mga nagtitimpi ay bibigyan ng gantimpala ng walang hanggan, walang bilang. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sinumang sundin niya ang kanyang asawa at siya ay mamatay, yung babae, kapag siya'y dinatnan ng kamatayan, na nalugod siya, ang kanyang asawa sa kanya, at kabilang doon yung kanyang pagduduwaya, kapag siya ay pumanaw, sasabihin sa kanya, pumasok ka na sa paraiso, alinman sa mga pintuan ang iyong ninanais, ginugusto. Sasabihin sa babaeng na nagtimpi, nagsabot sa malaking pagsubok na ito. Pag nilanilayan natin mga sister, huwag natin kapuutan, huwag natin kamuhian ang katuruan na ito. Ang lahat ay tinagda ni Allah subhanahu wa ta'ala.